Ako'y napapayak na. Sana tayo. Sana. Ngayon talaga tayong buhay. May mga pagsubok talaga, trial sa atin si God. May mga pagsubok talaga. Ngayong araw ay hindi na napigilan ang emosyon ng tatay ni Ate Ninya na dumating pa nga sa punto na nasaktan niya ang kanyang sarili. Mula nung ako'y sinilang, hindi na natapos ang problema ko hanggang sa ngayon. At ngayong araw ding mismong ito ay nakausap ko ang isa sa mga kapatid ni tatay na dito ay napag-usapan namin lahat kung ano nga ba yung gusto nilang mangyari o gusto nilang solusyon para sa kanilang kapatid. Papayag ka ba na alam mo mahiwalay si papa mo sa inyo? Ano ba mag-decision siya ang mag-decision? Hindi po. Hindi ka Ayos papayag. naman po pagpapasama ko ang tatay. Nakakatulong naman po sa akin. Ikaw po ba minsan may mga hallucination? Yung mga Hindi ka maano. yung parang alam minsan may bumubulong, minsan may nakikita ka na something. Sa pangatlong pagkakataon na pagbisita natin kay Ate Ninya ay samahan nyo kami ngayong araw. Okay guys, welcome back po sa channel natin at muli ngayon po ay araw ng Friday at happy Friday po muna sa lahat ng mga manonood natin maging sa ibang bansa at dito sa Pilipinas. And thank you so much sa lahat ng patuloy po na nanonood ng mga videos namin. Ngayong araw andito po tayo ngayon sa Rosario, Batangas at kagagaling lang po namin ng Chaong, may tinulungan po tayo doon at ngayon nandito naman tayo kasi nga pinag-iisipan ko ng halos 2 days na kung ano yung magandang gawin natin dito kala Ate Ninya para po nang sa ganun ay masolusyonan natin yung talagang pinakang main problem nila sa kanyang family. So ngayon pupuntahan po natin yung side ni tatay at mainam na sila po ang kausapin natin patungkol po dito. Dediretso din tayo kay Ate Ninya para kamustahin natin siya, pero ang pinakang main purpose ko ngayon ay kausapin ang side ni tatay. Pero dapat ngayon ang plan ko ay ilalabas ko sila Ate Ninya, ipakainin natin sa labas kasama mga bata, pero wag na po muna yun. Kailangan natin unahin ito, kailangan natin tong gawa ng action, tong problema, kung ano yung magandang gawin, yung makakabuti. No? So malapit na kami at samahan nyo kami sa bagong mission natin ngayong araw. Another day, another mission guys. At alas 3 na nga ng hapon nang makarating kami sa lugar ni Ate Ninya. Guys, nandito na tayo at makalipas na naman yung ilang minutong biyahe natin from Chaong and dito na rin tayo. Tara, samahan nyo kami na dito muna tayo dadaan una kala Ate Ninya. Kamustahin muna natin sila guys. At nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumuporta dun sa part 1 at part 2. Marami mang negative comments pero kami gagawin lang po namin kung ano yung alam naming makakabuti at sa tingin naming tama. Tay, magandang araw. Magandang araw. Napagod yata ang balay. Oo tay, nanggaling na rin kami ng Chaong. May tinutulungan kami doon kaya dumaan na kami dito. At hindi pa man kami nakakapunta sa kanyang kapatid ay dumating na ito. Kaya't minabuti ko na makausap muna siya. At dito nga ay minabuti din namin na wag na lamang ipakita sa video kung ano man ang aming mapag-uusapan. Dahil nga parang nang sa ganon ay mas mapag-usapan namin ito ng mas maayos. At dito nga ay lahat-lahat inihayag sa akin ni tatay kung ano man yung kanilang saloobin o gusto nilang mangyari dahil sa nakikita nilang mali sa mga nangyayari. Dito na tayo ulit at ayun, nakausap ko na ang kapatid ni tatay na yung pinakang purpose natin. Grabe si God, hindi pa man tayo pumupunta sa kanya, sila na lumapit sa atin. So malinis na po ang pag-uusap namin ngayon at ngayon kakamustahin ko naman sila Ate Ninya. Tara, pasok muna tayo dito. Ate Ninya? Ay, dito na pala sa Ate Ninya. Kamusta ka naman? Ay, naman po. Lagay ko itong microphone sa'yo. Dito ulit tayo sa pwesto natin. Nagtanghalian na ba kayo? Anong inulam po ninyo? Yung pong bigay niyo po. Okay. Apo. Kamusta naman ang balita ko? Nagkakaroon na ng decision dito sa tinitirikan ninyo? Apo nga po. Kaya po kuya, ang pangarap ko po yan makahanap po kami titirikan kahit po kunti. Malayo lang po dito para po kami matahimik pamilya ko. Para hindi po kami galuhin. Kasi po gusto ko pong ganyan. Pag po dito po kami, para po lang po narito sila
Kahit po sinutulong po sa akin. Para po ano. Kumbaga gusto mo, Ate Ninya, yung mapalayo kayo dito. Opo. Sino po ba ang gusto mong kasama sa tuwing kung sakaling kayo lilipat? Kami lang po pamilya. Sino po ba ang tinutukoy mong pamilya, Ate Ninya? Isa-isahin mo sa akin. Kami po tatay, anak ko po. Okay. Si tatay, itong Para po kami dalawang anak. tahimik. Para ako nasa bangin. Para po wala po kaming gulo. Kasi po, pag po may tutulong po sa akin, Ilagay niya yan. para po ano, nagagalit pa po sila sa akin. Ate Ninya, ganito. Di ba, mamaya. Kita mo tayo pinalalayas nga dito. Ganito, Kita mo kami dumana na yung lolo. meron muna akong kakausapin para dito sa sitwasyon nyo, ha? Mga yaw. Ate Ninya, tapos kung anong pwede nating gawin, wala namang problema, Ate Ninya, kung ano, gagawin naman namin yung mga kaya namin para kung gusto nyo magkaroon ng munting tahanan, handa naman kaming tumulong doon, ano? Sa abot na mga kakayanan namin. Tapos meron din naman mga tao na willing siguro sa atin tumulong para ikaw ay magkaroon ng sarili mong tahanan na magiging tahimik ang buhay, ano? Na magiging mapayapa yung pag-iisip ninyo, ano? Okay, so Ate Ninya, ganito ang plano ko dapat ngayong araw. Gusto ko sana kayong ilabas, ikaw, ang mga bata rin. Kayo ba madalas nakaranas ba kayong lumalabas kayo ng pamilya mo? Wala lang nga po kasi po wala nga po kami pera. Paanong labas yung ginagawa ninyo? Yan lang po, nagbibinta lang po kami mag-ina ng palok. Ayun na yung pinakang labas ninyo? Opo. Grabe naman. O, gusto ko lang sana, Ate Ninya, ganito. Gusto ko sana, ngayong araw talaga, plano ko, gusto kitang dalhin kayong mga bata sa mall, ganyan, mamili ng mga damit ng baby mo, ng mga bata sa iyo. Gusto ko sanang daling kayo sa pasyalan. Kayo ba nakapunta na ng mall itong mga bata? Hindi pa po. Kawawa naman. Hindi pa talaga? Hindi po. Hindi pa nila naranasan? Wala po gamit ko, bigay lang po tao. Bigay lang. Opo. Ate Ninya, may tatanong ako sa iyo, ha? Kung mo sana ikakasama ng loob sa akin, ha? Ate Ninya, ikaw ano po yung nararamdaman mo sa sarili mo? Na ikaw po ba minsan may mga hallucination, yung mga Hindi ka maano. parang minsan may bumubulong, minsan may mga nakikita ka na something, wala naman. Wala naman po. Wala naman. Ano lang yung nararamdaman mo sa sarili mo minsan? Na gumugulo sa isip mo, ano? Yun lang po. Lagi po silang galit sa akin, yung kapitbahay namin, kapatid ko. Yun yung isang nagpapa-stress sa'yo. Kaya ka na-stress. Opo. Kung sakali man ba, Ate Ninya, na magpatingin tayo, ano ba, psychiatrist, ganun, para matulungan ka, papayag ka ba? Okay lang po. Okay sa'yo? Sige, Ate Ninya, ha? Nasa listahan ko yan kasi gusto ko, Ate Ninya, mapacheck up ka din, ha? Okay, mapacheck up ka rin, pero bawal siyang mga turok-turok na yan, bawal kasi buntis po si Ate Ninya. Kumbaga, kung ano lang muna yung mga practices na pwede niyang gawin o pwedeng ipayo ng psychiatrist sa gantong may buntis pa, kasi maganda sana madali itong gawa ng paraan kung hindi wala siyang dinadala na bata sa loob ng tiyan niya, madaling gawa ng paraan ng psychiatrist yan, mga turok, ganyan. Pero since siya ay buntis, bawal siguro yun. Pero magsasangguni din tayo sa psychiatrist para ano. Kailan ang balik mo ulit sa ospital? Kailan o tayo? May 2? Opo. May kasama ka na ba? Wala pa po. Wala pa? Baka po hindi na po ako masamahin yung kasama ko. Anong isang oras ka ba araw. pumunta nung nakaraan? Umaga po. Okay, gusto mo ba samahan ka namin? Hindi rin po. O sige, ganon. Sa May 2, kami na lang ang makakasama mo. Sasamahan ka namin, ha? Opo. Pupunta kami dito ng maaga para sunduin ka kasamang mga anak mo. Kasi baka may trabaho si tatay. Wala po. Wala naman. Wala nga po. Ng May 2. Wala po. No, basta bahala na kung sinong pwede natin para diretso na tayo.
pwede tayong mamasyal, ganyan. Titingnan natin yung sitwasyon, ha. Pwedeng mamaya may mga something na mabago sa scheduling natin, di pwedeng check up lang muna, ganyan, tapos next day tayo lalabas, ganyan, basta bahala na kung ano yung kalalabasan ng schedule namin, ha. Pero ang mga gamot mo sa tiyan mo para sa baby mo, iinom mo ba? Apo. Lahat ba? Anong klaseng gamot ang iniinom? Panghapon lang po. Panghapon lang? Sa dugo. Patingin nga ako, Totoy? Saka po yung isa sa dugo. Iyon po pantanghali. Pangtanghali, vitamins. Apo. Para sa inyo, ng anak mo. Apo. Tapos yung para sa hapon, Panghapon po. Sa dugo. sa dugo yun. Okay. Pero atinin niya, hanggang ngayon ba, nagbubuhat-buhat ka pa din? Yun lang po, maliit din po. Nagbubuhat-buhat ka pa din. Apo. Ni isa sa anak mo, lahat, walang cesarean, lahat normal, di ba? Apo. Okay. Maganda at may normal mo ito. Pero ikaw, ano bang plano mo if ever man? Ito bang batang ito masusundan pa? Hindi na po. Papalakihin ko na lang po ayos. Okay. May isa ako sa yung request ate Ninya. O kung mapagbibigyan mo ako kapag ka nanganak ka, pwede ba tayong mag-family planning? Yung pwedeng mamili ka, pwedeng ligate, pwedeng yung tinuturok para hindi na magbuntis. Pwede nga po. Gusto nga po yun. Gusto mo yun? Apo. Okay. So approve. Sasabihin ko pa nga po sana sa Doon sa ospital. Apo. Na kung pwedeng gawin sa yun. Apo. Okay, so sige. Ganito, yung request ko na yun siguro pag nag-check up tayo, sasabihin ko doon sa ha? Apo. Ako na magsasabi doon sa hospital na pag-aanakan mo. Doon ka ba nagpapacheck up sa anakan mo? Liyan po malimit. Hindi. Barangay. Nung nagpa-check up siya, Totoy, doon sa anakan niya yun, hindi? Anakan po, center po ng Doon na mismo siya manganganak. O, tama. Maganda at makakausap ko yung midwife. Ang galing nito, matalino siguro itong anak mo na to. Matalino, Opo. Ang galing niya. Alam niya lahat ng nangyayari sa buhay ni mama niya. Siya sumasagot sa atin noong nakaraan. Alam niya kung anong araw nagpa-check up, saan check up. Siya yung sumasagot. So, maswerte ka dito sa anak mo, atinin niya. Dapat nga, pag lumaki-laki ito na mga lagi mong kasama. Di ba? Okay. So, atinin niya, ganito, may iba pa bang tao na nakipag-usap sa inyo dito? Wala na ibang taong pumunta dito? Ano po? Yung pong nag-ari ko dito lupa, uwi ko kahapon. Nag-uusap-usap po sila magkakapatid. Hindi ko lang po alam kung ano po sabi. Kung ano na pag-usapan? Apo. Duhating po Okay, ganito atinin niya. Sana pinagpipray ko na wag naman kayong paalisin dito sa ito. Kumbaga, wag namang agad-agad, kasi nakausap ko naman kanina yung kapatid ni tatay, wala naman siya nabanggit, wish ko lang, na wala naman siyang nabanggit na sa akin na paalisin na kayo dito, ganyan. Wala naman siya sa akin binanggit. Pero yun nga, ang kagustuhan mo ay makalipat, magkaroon ng sariling tahanan na malayo sa sinasabi mong kung saan ka nagugulang pag-iisip mo. Okay, tinin niya ganito. Kung sakali ba, halimbawa, na dapat mangyari sa akin para maniwala ang mga kapatid ko. Kung halimbawa ba dumating yung time, papa mo gusto niya magsulo kayo, papayag ka ba? Halimbawa, napag-desisyon ng papa mo lang na magbukod kayo para makabuo ka ng sarili mong pamilya, ganyan, maayos mong pamilya mo. Papayag ka ba sa ganun? Papayag ka ba na alam mo, mahiwalay sa papa mo sa inyo? Alam ba mag-decision siya mag-decision? Hindi po. Hindi ka Ayos papayag? naman po pagkasama ko ang tatay. Nakakatulong naman po sa akin. Ang gusto mo kasama mo talaga siya? Nagbago na naman po ang tatay. Hindi ka papayag na mapalayo ang tatay mo?
mapahiwalay sa'yo. Hindi tinuturing dito yung tao. Kung tayo tinuturing yung mga kapa na tao, sana Bakit ate Ninya, ano bang reason? Bakit kapatid ako ay gusto mo kasama talagang papa mo? Kasi siya nagsusuporta sa'yo? Gusto ko po may kapiling pong magulang. Kasi po yan lang naman po magulang ko eh. ano nangyayari sa akin. Pero ate Ninya, ganito kasi ang buhay. Once na pumasok na tayo sa pagpapamilya, Lala, dapat ay kaya na nating tumayo sa sarili nating paa na hindi tayo nasa poder ng magulang. Ikaw ate Ninya, maganda ka. No? Maganda ka. Alam ko may bait ka din naman. Oh, tawa ka. Di ba? Natawa sa ate Ninya. Oh. Hindi ate Ninya, totoo yun. May tsura ka ate Ninya. Ibig ko sabihin, pwede ka pang magkaroon ng kapisan. Kasi po pag po tuhandaan tatay, Wala mag-aalaga. wala po nag-aalaga. Kasi po yung pong sa wakit po ang inay ko, ako po ang nag-alaga rin. So ang gusto mo kapag tumanda ang tatay, Kapiling ko pa rin po. nasa poder, na, kasama mo siya Opo. para alagaan siya. Opo. ay naku pa. Ano, Eh kapag ganito ate Ninya na ganyan, may mga nasasabing tao sa papa mo, anong pakiramdam mo? Masakit din po sa akin. Sumasama loob mo? Ganyan rin po. Okay, nung nakaraan na pag-usapan natin ate Ninya tungkol sa sinasabi mo na nagalit ka, parang nagagalit ka. Sa tingin ko, nakikita ko nagagalit ka sa side ng papa mo kasi nung time na sinabing ipapatimbang lang yung anak mo, eh pumunta kayo, hindi sa timbangan kundi sa barangay. Tama ba ako? Okay, medyo malabo kasi nung nakaraan yung sinasabi natin niya, pero habang ini-edit ko yung video, doon ko na-analyze lahat ng sinasabi niya. Na sabi natin niya, kaya siya medyo nakapagsalita na hindi maganda ng first vlog kasi masama yung loob niya dahil nga daw gusto ng mga kapatid na ipabarangay si papa mo. Tama ko? Na sabing nag-iimbestiga na dapat sinabing ipapatimbang, pero ang nangyari, dinala kayo sa barangay para magsalita ka. Opo. Tama ba? Okay, tama yung pag-a-analyze ko dun sa bayan. Kasama ka? Kasama po yan. Pumapasok pa po yan eh. Nag-aaral pa, hindi pa po labas. Ano yan, parang pinilit ka doon magkwento, magsalita? Hindi naman, tinatanong ka lang ng maayos. Opo. Okay, wala namang sapilitan na nagawa, nangyari. Talagang tanong lang talaga. Ano? Okay. Okay, so ngayon mas naunawaan ko yung sinasabi mo atin niya noong nakaraan, ano? Kasi medyo malabo talaga yung nang nakaraan na mga sinasabi natin niya, pero ayun nga, nagiging malinaw na ngayon sa atin. Sana, ikaw ba, may nakausap ka bang ano na nahingian mo ng pasensya? Wala pa. Wala pa. Wala pa naman. Nag-iisip pa po ako. Bakit ano iniisip mo? Ano iniisip mo atin niya? Sabi mo sa amin, huwag ka mahiya sa amin. Baka po pag po ako nang magpunta po sa kanila, itabay na lang ako. ay, Baka itaboy ka. Opo. Kasi po yung una kayo magpunta dito, nagigib po kami bukasan. Nabawala na po kami mag-igib. Kasi po, luwipat na po kami igiban. oh, Sige, Yan. napag-usapan din namin yan ni tatay, ha? O, ganito, sasabihin ko sa'yo, ha? Ganito, atin niya. Kaya lang naman din kayo pinagbawalan na mag-igib dun sa pinag-iigiban ninyo. Baka hindi sa inyo ito nasabi. Kasi nga, di ba, nung first vlog natin, nakapagsalita kayo na parang wala sa inyong tumutulong. Ano ba yung sinasabi ni tatay na kayo ay nag-iigib tapos yung may bayad? Ano ba yun? Para daw kayo may kunting hanap buhay. Ano ba yun? Yung pag-iigib? Doon sa igiban daw nila. Ano ba yun? Po sila nagpapakahoy. Nagbabayad po. Nagpapakahoy po silang Ano yung, sabi, may nag-iigib ng tubig tapos may bayad. Ano yun? pangpihit ho. hindi ka naman Sino binabayaran? Ikaw? Ha? Ganun ba? Po ang nagbabayad. Kayo ang nagbabayad? Opo.
Ibig sabihin, dapat may bayad yung paigiban. Pero kung minsan di na kayo pinagbabayad. Tunggala. Ah, Kaya po tunggalang po ang amin para po ng bayan. okay. Dahil may gripo. Apo. Kaya sa inyo, ditong galang. Apo. Doon kayo umiinom? Apo. Wala Puso? na po kami bayad eh. Sa puso yun? Apo. Okay, so para kay tatay kasi, kumbaga, isa rin yun sa simpleng tulong siguro, pagtulong nila. Tapos sumama din loob nila na nasabi nga nyo na parang walang tulong na natatanggap, na yun para sa kanila ay munting tulong na rin nila yun. Kaya doon sumama yung loob na sinabi nila na hindi na kayo muna doon papaigin para ma-realize nyo lang naman na sila din ay kahit papaano ay may tulong din kaunting na itutulong sa inyo. Yun lang yung point nila doon. Pero yun nga, ang sa akin naman ay sa mga taong nakapalibot din kay Ate Ninya, lalo-lalo na kay Ate Ninya, mas lawakan natin yung pangunawa. At saka, nakikita ko kasi kay Ate Ninya, medyo may konti siyang isipin. May konti siyang isipin or something, kaya mas kailangan nating unawain si Ate Ninya. Siya yung higit na unawain natin. Bakit? Ha? Wala po. Hindi nga, bakit? Natatawa lang. Ha? Nagkoko ko po inay. Okay. Okay. So, sige, Ate Ninya, ganun gagawin natin. By May 2, pupunta kami dito para sunduin ka, ha? Mag-ready ka na nun, ha? Dapat pagdating namin dito, naka-ready ka na, ha? Yung record mo, nasaan ang record mo? Naroon po. Huwag niyong wawalain, importante yan. Apo. Yan yung kailangan hanggang sa matapos ka hanggang sa mga naka, nasa yung record book mo, ha? Kasi yun yung pagbabasihan nila. Buti nga pinayagan ka pa na hindi ka na-check up ng simula ng first month mo. Apo. Anong sinabi mo doon na hindi ka nagpa-check up? Anong sabi sa'yo? Yun po, nagpating hindi na hindi ko. Nagtimbang. Hindi na ako nagpabayad. Pero hindi ka naman ginalitan Hindi naman. na ngayon ka lang pumuntang malapit ka ng mga anak. Hindi naman po. Naunawaan naman nila, naunawaan naman sa mga ganyang pampubliko kasi maunawaan naman nila yan. Po. Kaya po hindi na po ako masamahan. May asawa po siyang bago. Hindi ka na masasamahan. May anak rin po siya. Ano ba yan? Kaibigan mo yung sumasama sa'yo? Pinsan rin po. Pinsan mong buo? Apo. Okay. Pinsang buo mo pala. Apo. Okay. So, since nandito na din kami, Ate Ninya, gusto ko sana sa'yong tanungin, anong hinihigaan mo dito? Pa. Anong hinihigaan nyo? Kutsyon? Banig? Yan po para pong kumot. Saan? Pakitingin nga. Pakita mo nga saan. O tayo yung anahin Pakita mo nga. natin. Ito. Mga blanket. Opo, yan po. Yun lang po. Okay. Ayan pala ang hinihiga nila, guys. Bigay lang po yan. Ikaw, Totoy, saan ka natutulog? Doon. Patabi po kayo, mamay. Dito, may natutulog pa ba dito sa sira-sira na to? Wala. Kayo lahat dito? Aha. Kasya kayo dyan? Aha. Tabi-tabi pala sila dyan lahat, guys. Tapos dito, wala na, bagsak na to. Wala. Nakalapat na sa lupa. Ate Ninya, Yung yung pang before kami dito pumunta, mayroon na kayo dito hindi talaga pagkakaunawaan? Pa? Bago pa ba kami dito pumunta, sadya nang meron na kayo dito hindi pagkakaunawaan ng mga kamag-anak? Matagal na. Matagal ng panahon. Matagal na pong plahon. Okay, so para malinaw lang sa lahat kasi baka mamaya isipin ko mismo sa sarili ko na baka tayo yung nakagulo. Hindi naman po. Hindi naman. Salamat at niya kung ganun. Hindi po. At binanggit ko naman sa inyo sa vlog ko na ako wala akong intention dito anuman na 'di ba kahit nga alam ko na nung una na dahil sa dami ng taong nakapalibot dito na nagsabi sa akin ng yun nga sabi 'di ba sinabi ko wala akong binanggit pagdating ko pa lang dito wala akong binanggit pero di ko nga inasahan na dumating si nanay at na-open yung ganung topic. Kaya yun yung naging pag-uusap nung second part 2 ng video natin. Pero ako sa sarili ko, ayoko na talaga yung pag-usapan noon pa. Nung bago pa ako dito pumunta nung sa part 2. Yun nga lang, may hindi tayo naasahan na gusto lang din nila ay yung katotohanan ang mangyari sa buhay natin niya. At gusto nilang matulungan si Ate Ninya. Gusto nilang mapabuti. Yun lang yung gusto nila ng side ni tatay. Kasi naawa din sila kay Ate Ninya at sa mga bata. Lalo na babae yung bunso nyo, tas to ganun din, di ba? Okay, pero
Ikaw, Toy, mahal mo si mama mo? Opo. Ha? Opo. Mahal mo? Opo. Huwag. Gusto ko, Toy, pag binata ka na, wala pag ano ka na, huwag ka muna mag-aasawa, ha? Ha? Pagbutihin mo yung pag-aaral mo, ha? Kahit ano man ang sabihin sa iyo ng ng sino mang tao, huwag mong papansinin yun, ha? Isipin mo na lang, bahala kayo. Wala kayong ambag sa buhay ko. Basta't ako, mag-aaral ako mabuti para makapaghanap ako ng maayos na trabaho at masuportahan ko yung nanay ko. Yun lang ang mindset dapat, ha? Matalino ka, alam ko, ha? Pero tayo, matalino ka, ang bata, alam ko, kaya ano, yun lang yung itatak mo sa utak mo, ha? Huwag ka makikipag-away, pangako mo sa akin, ha? Ano man sabihin sa'yo ng mga klase mo, kahit sinong tao pa yan. Okay, ganito lang naman sinabi niya tayo sa akin. Ang sabi niya lang naman, tungkol lang naman dun sa, yun nga, kung bakit kayo hindi na pinaigib. Kasi nga daw, tungkol nga doon na kayo ay medyo nasaktan lang din daw sila ng kaunti. Tungkol doon sa nasabi lang naman natin niya. Ang tama doon, hindi dapat ako agad sinuka. Dapat kagaya ng sinabi diyan. Dapat kinausap niya ako. Na utol, dapat ba't naman kayo nung sinabi? Hindi karakay na pagbatyawan. Parang inaksyonan agad. Oo, inaksyonan. Ngayon, mapakaramang nagre-react kung sa mga sino-sino, ay di ako'y tiklop tuhod na. Kaya ako ngayon, hindi na alas sa aming bahay. Dahil mapakarami na nagtatampo sa mga pangyayaring iyon. Kagabi nga, kahit may meeting din ng kandidato, ay di ako'y maagang umuwi dito. Dahil ayaw ko na ng away Tay, kaya lang naman nila parang inaksyonan daw ng ganun para kahit pa paano ma-realize nyo ng kahit kunti na sila may nagagawa din sa pamilya ninyo. Ang kapatid nila ko, dapat sila nagsabi sa akin. Kung baga gusto mo, kinausap ka muna. Oo, kinausap muna ko. Na wag Na kung ganun. ano man ang problema no, nagkausap muna kami para maintindihan ko. Ay hindi, wala naman akong kinalaman. At alam naman niya na sadyang wala akong alam. Dapat hindi gayon. Na ang tama daw ay utol, bakit gayon? Kasi sige, kuya, di sasabihin ko. Tapos pagsasabihan. Oo, hindi yung karakay gayon na sino ka naman yung kanyang pinagbawalan, hindi kayo pamangkin niya. Ito nga ng lupang ito ay kitang-kita naman. Kaya ako'y nananalangin sa Panginoon na sana may maghimala na ako'y magkaroon miskin na gagasin lang ka ng bahay ko na lupa para matiri ka na yung bahay. Dahil anumang oras, ako'y napapayak na. Sana tayo. Sana. Ngayon talaga tayong buhay. May mga pagsubok talaga, trial sa atin si God. May mga pagsubok talaga. Huwag ka na magalit tayo. Biyaan mo na. Talaga. Biyaan mo na. Ganyan talaga. Pagsubok lang yan tayo. Ganyan talaga. Bawat tao may Sabi ko, pagsubok. mula nung ako isinilang, hindi na natapos ang problema ko hanggang sa ngayon. Mababatay na, problema pa rin. Ako iniwanan ng magulang, 7 taon hanggang 10 ang ama. Ay hanggang sa ngayon problema ko pa rin. Talagang. Kaya mo tayo. Salamat sa inyo. Tayo. Panginoon. Lapit ka lang sa kanya tayo. Lapit ka lang. Marami pong salamat sa kay Marcos na natulong sa akin mula po sa kanya. Sana naman po bigyan ninyo ng biyaya mula siya hanggang sa lahat po ng tao na natulong. Maraming po salamat at wala akong sinasabi na ganito hindi. Ako po ay natutuwa sa mga taong natulong o lahat po. Ako'y walang sinabi. Marami pong salamat sa mga tao. Sige tayo. At yun na lamang po. Salamat tayo. Lapit lang kay God ha. Opo. Si tatay medyo emotional at yun nga, punong-puno siguro ng galit yung dibdib niya. Sinuntok ni tatay itong kawayan. At yun, wala naman tayo ibang magagawa sa gantong, kasi tayong mga tao, kumbaga, lahat, naniniwala ko lahat tayo bibigyan ng pagsubok ni God, pero wala siyang ibibigay sa ating pagsubok kung alam niya hindi natin kakayanin. Basta lalapit tayo sa kanya, huwag tayong lalapit dun sa nasa baba, sa kanya lang tayo lalapit at bibigyan niya tayo ng paraan o dadalhin niya tayo sa tamang way para masolusyonan yung problema natin. Diba? Ako naniniwala ako sa ganun, guys. Okay? So ato niya, ganito. Nakikita ko kasi sa'yo na hindi mo kayang humiwalay sa papa mo, no? Kasi gusto mo lagi siyang kasama, ano? Paano kung dumating ang isang araw mahiwalay sa yung papa mo? Paano? Ano po? Halimbawa na lang, yung side ng papa mo
magkaroon sila ng pag-uusap na kailangan mong bumuo ng sarili mong pamilya. At ang papa mo naman ay kailangan niyang mamuhay na sa buhay niya rin. Paano kung ganun? Papayag ka? Okay, so nakikita ko kaya niya guys, hanggang sa huli gusto niya kasama niya yung papa niya. Gusto niya kabuo yung itong pamilya niya kung ano yung meron siya ngayon. Sa totoo lang guys, ang hirap pong pagdesisyonan nito kasi yung nakikita kong paraan ay yun yung nakikita kong ikakaluha ni Ate Ninya. Pero yun din yung nakikita kong tama. Pero kay Ate Ninya, alam kong yun yung magbibigay sa sama ng loob sa kanya. Pero ayun, basta mahirap, sobrang hirap nito guys, sobrang hirap nitong sitwasyon. Mas mainam ay makapag-usap din tayo siguro sa mas nakakaalam sa ganito, no? Sa ganitong sitwasyon. Yun na lang mabuti natin gawin, at kung ano may tutulong natin sa request natin niya na magkaroon siya ng tahanan. Alam ko nandiyan lang po kayo, hindi niyo kami pabayaan para maibigay natin kung ano yung gusto natin niya. Pero gusto ko sana, kung ako tatanungin, gusto ko mamuhay sila na yung buhay nila na kumbaga ay buhay ng tao na may pamilya, na hindi nasa poder ng magulang, ganun. Pero yung nga, may reason din si Ate Ninya na dahil nga pag nagkasakit ng papa niya, gusto niya nandun siya, kagaya ng ginawa niya sa mama niya. Sasabi niya yung bago na daw ang papa niya, ganyan. Kung ikaw tatanungin, gusto mo ba kasama mo din si Lolo? Gusto mo kasama siya? Pati itong mga bata, sigurado napamahal na rin to sa lolo nila. Sumasabog yung utak ko dito. Okay, sige. Anong date na ba ngayon? 20, ano pa lang ngayon, di ba? 25 po. 25 pa lang ngayon. Okay, may pera ka pa ba niya? Wala po. Wala. Bibigyan kita ng pera, pero gusto ko bumili ka ng like prutas. Ha? Diyan sa labasan, meron naman, ha? Bili ka ng prutas, tapos gatas mo. Ha? Baka nagbibisyo ka. Wala naman. Maganda. Okay ma. Bumili ka ng ano, ha? Bumili ka ng prutas, ha? O, ikaw, damay mo na lang tong anak mo. Bilang mo din, ha? O, kaya mo, at wini-wish ko na bigyan pa kami ni God ng maraming pang pagpapala para mas makatulong kami sa'yo, ha? Tinin niya? Sige, maraming salamat at tinatanggap niyo pa rin kami dito sa bahay niyo kada bisita namin. Tinin niya? Mapapaiyak na nga po ako minsan Bakit? sa tulong na niya sa akin. Wala mong isipin niyo, tinin niya, ha? Kami isipin mo na lang magpasalamat tayo kay God kasi tinuro niya sa amin tong lugar mo, ha? Tinuro ka niya sa amin paano kami dito makakarating. Nung una wala kaming pinanghahawakan, paano kami makakarating dito? Wala kami masyadong pinanghahawakan, basta naniniwala lang kami na ituturo ni God kung paano kami dito makakarating. At narating nga namin. Sige, basta lang, ha? Yung pinag-usapan natin nung una, ha? Nagawin mo yun, ha? Iwas tayo sa lahat ng pwedeng magkasala tayo, ha? Okay, kunin ko na ito microphone. So guys, mga kabayan ko, maraming salamat sa sumama sa amin ngayon dito sa Rosario, Batangas. At sa lahat po, huwag tayong magdalawang isip guys, na magpaabot ng tulong sa basta busilak sa puso nyo yan. Ano man yan, bagay man yan, pagkain man yan, financial man yan, basta busilak sa puso natin yan na manggagaling. Masarap po yan sa pakiramdam. At kailangan nating unawain sa atin ano man yung mga lumalabas na kwento, ano man yung mga totoong nangyari, pagbasihan pa rin po natin yung sitwasyon natin niya, no? Pagbasihan natin yung kanyang kalagayan para maramdaman natin na kailangan niya talaga ng tulong. Kasi kapag unahin natin yung sasama yung tingin natin, hindi talaga natin mararamdaman yun. Pero unahin natin yung isipin yung unang-una, yung something na kung si Ate Ninya ay talagang totally 100% normal yung kanyang naiisip o wala siyang problem, hindi niya ito gugustuhin. Yun na lang isipin natin. Maraming salamat ulit. Marcos TV Channel, Commander Marcos, Rans TV. At sana gumaling na rin si Rans para makasama namin sa mission. At syempre cameraman ko si Mac, maraming salamat. At
Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, ingatan sa araw-araw. Guys, ano na tayo? Palabas na tayo ng area dito sa Rosario. At isa lang po yung iniisip ko dito guys, kaya ako naguguluhan. Kasi maraming pwedeng mangyari. 'Di ba? Kanina sinusubukan ko si Ate Ninya kung tinatry ko siya na kapag ba inilayo sa iyo yung papa mo, anong magiging pakiramdam mo, ganyan yung mga tanong ko sa kanya, pero ang sabi niya, ayaw niya. So isa yung iniisip ko din dito, kaya nagkakaroon ako ng doubt. Papaano na lang kung gawa nito ng hakbang na sa Ate Ninya ay makabuo ng pamilya niya na talagang normal family na kung matatawag. Paano na lang kung damdamin niya yon at wakasan niya yung buhay niya. So isa rin yun sa possible na mangyari dahil nga sa ayaw na ayaw niyang mawalay sa tatay niya, 'di ba? Yun pwedeng mangyari yun, guys. Tapos which is yun sana ang magandang gawin. Yun ang magandang steps talaga doon. At yun din yung napag-usapan namin kanina. So ano lang, kumbaga nakakatakot lang din talagang gumawa ng hakbang dito kasi baka mamaya tayo yung maging dahilan ng lahat, 'di ba? Sa pagtulong na gusto natin, na sa atin na nga talaga pinagagawa ng paraan din ng family ni tatay, ilagay daw kung saan dapat ilagay, kung itama kung ano yung dapat na tama. Kaso nga lang sa atin niya din yung iniisip ko, guys. So baka mamaya kung ano maisipan niya sa buhay niyang gawin, di ba? Kaya maganda din sana mapagamot muna sa atin niya para dumating siya sa point na mapunta siya sa tamang pag-iisip, sa tamang wisyo, maisip niya yung tama at mali, di ba? Yun yung unang-unang magandang gawin. Unang-una may paggamot, yun ang dapat. Okay, so maraming salamat sa pagsama sa video namin na to, sa vlog namin. At naging emotional si tatay kanina. Basta pinalakas ko na lang din yung kahit na alam kong may mali na nagagawa din si tatay, ano na lang sa akin, kumbaga ilapit niya na lang kay God. Kung totoong lumalapit siya kay God, ilapit niya kay God lahat para bigyan din siya ng tamang pag-iisip. Mali natin maisipan niya na mali pa lang yung ginagawa, di ba? Yun lang naman. So yun, God bless po sa lahat at ingat po kayo. They sing hallelujah.